Moadto ko sa akong mensahe karon. Sa dili pa nato mahibaluan ang ngalan sa manluluwas. Kay ang ato malang uluan mao kinsa man ang tinuod nga Mesiya. Kinsa man gid ang tinuod nga Mesiya nga gisulti sa balaang kasulatan. So sa di pa nato moadto ta sa ngalan sa manluluwas, kinahanglan atong mahibaluan gayud kung unsa poy ngalan sa ngalan sa amahan or sa atong makagagahom. Ingon pa nila sa in English, one cannot come to know the name of the Savior without knowing the name of the Father. So kinahanglan nato ilhon sa nato ang ngalan sa amahan before you know the name of the Son. Okay, nagingon ang Juan 5:43. Muni kasagaran nga kahitabo sa kalibutan karon. Nagingon dire John 5:43, I have come in my Father's name but you not receive me. When however someone comes with his own name, you will receive him. Akong hubaron sa Bisaya. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Apan kung may muanhi sa iyang ngalan, sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton ninyo. So meaning, dunay gakaabot sa kalibutan nga mga laing nga ngalan which is not the original, the proper, the Hebrew name of our Savior and Father. But most of the people receive it. Dawaton nila. Ilang ipasulod sa ilang tagsa ka mga kaugalingon. The question is, are we deceived? Wala ka tamalinglaan ni. Wala ba ka mailad ni ini? Nagingon usab ang John 14:7. Now that you have known me, he said to them, you will know my Father also, and from now on, you do know him and have seen him. So Bisaya, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. So kung nakaila kamo ni Yeshua Messiah, nakaila usab kamo sa amahan because Yeshua is the physical representation of our heavenly Father Yahweh. Siya diri. Siya ang diri na nahibutang sa kalibutan. Subo sa mga igsuon ko, kung nakaila kita kang Yeshua Messiah, you also know and see the Father. So mga igsuon ko, sa Proverbs 34, kinsa ba katong nikayab sa langit o katong umaabot nga mo kanaog? Kinsa katong nagahukom sa hangin sa iyang mga kamot? Gipundo ang tubig sa iyang sapot, o ang nagapundar sa tanang mga sangkuanan sa kalibutan. Kinsa ka kanisya? Who is this person that is being mentioned in Proverbs 34? Unsay iyang ngalan? Unsay ngalan sa iyang amahan, sa iyang anak? Kung nakabalo ka mga igsoon ko, ang ngalan sa amahan, morning gitawag nga tetragrammaton letters. Tetra means 4, grammaton means letters. So 4 letters. Kung imong tan-awon dito sa Hebrewanon nga pagkasulat sa ilang letra, nagsulti kini nga yod he waw he. Balikon ko, yod he waw he. It was translated into English na himong YHWH. Balikon ko, YHWH. Ang pagsulti na anak mga igsuon ko, mao ang Yahweh. Mao kana ang pasabot o ang tinuod nga ngalan gayod nga atong makita sa upat ka letra nga gisulat og yod he waw he sa Hebrewanon og YHWH sa English. Mangita kitag mga referensya just to prove that what we are saying right now kining among gipanulti karon matuod base sa mga referensya nga atong isulti karon nga mga sumusunod. Number 1, New Catholic Encyclopedia 1967, page 1065. New Catholic Encyclopedia, 1967, page 1065 nagingon. Judging from the Greek transcription of the sacred name, YHWH ought to be pronounced Yahweh. The pronunciation Jehovah was unknown in ancient Jewish circle. Sa mga panulat kuno sa mga Grigo, sa mga Grigo nga mga panulat sa balaang ngalan, ang YHWH ang ngayan gayud nga pagalito kon nga Yahweh.
Kanang ilang Jehovah nga giingon Jehovah, wala na. During the ancient Jewish circle, wala nila na mahisgutan because the letter J, as mentioned previously sa mga previous messages nga nahitabo sa mimilamayng mga pipila ka mga Domingo, letter J was officially, ang letra nga J, officially accepted in the English alphabet during 15 to 1700 AD. So layo ragid kaayo kung tanahon. So again balikon ko base sa mga panulat sa mga Grigo sa balaang ngalan ang YHWH ang ayan gayud nga iblito kon nga Yahweh. Lain nga mga references, the New Unger's Bible Dictionary by Myril Unger. Nangingon siya dire, the Hebrew Tetragrammaton YHWH traditionally pronounced Jehovah. The Lord is now known to be correctly vocalized Yahweh. So wala gitay laing makita mga igsoon ko. This prove that these references tells us, nagsulti ka na to, nga ang YHWH God should be pronounced. Kanang gingon sa mga Christians nga Lord God, it is Yahweh. The original is Yahweh. Dili ng Lord or God. Okay. Ingon nila, the name has been lost. Mingon sila nga nawala naman ang ngalan. Wala man ta kasiguro, we are not sure how it was pronounced. Wala ta kabalo, kana kuno ngalan ko no, YHWH nga Yahweh, nawala na kuno na. Ug wala na po ta kasiguro nga kung giun sa paglitok. Okay. Let our references proves kung nawala ba o wala mawala ang ngalan nga Yahweh mao nga gikan sa YHWH. Encyclopedia, what the scholar says. Unsay gisulti sa mga scholars, kaning mga scholars are devoted intellectuals nga moy ginagtuki gayon. So, ang Encyclopedia Judaica naguluhan nga God Names Volume 7, 2nd edition, 2007, page 675. Nagingon, the true pronunciation of the name YHWH was never lost. Sabi ni Isaiah, ang tinuod nga paglitok sa ngalan nga YHWH, wala gayud mawala. And this is a very reliable source, includes Encyclopedia Judaica, that tells us the true pronunciation of the name of Yahweh, wala gayud mawala. Several early Greek writers of the Christian church testify that the name was pronounced Yahweh. Daghan nga mga unang mga panulat, mga manunulat sa Grigo during the Christian era, nagsulti, nagpamatuod nga ang ngalan pagalitukon gayud nga Yahweh. Another reference includes Encyclopedia Britannica, one of the reliable source pod nga sa mga pagtuon. 15th edition, volume 10, page 786. Thus, this pronunciation of the Tetragrammaton was never really lost. Wala gyud mawala. Greek transcriptions also indicated that YHWH should be pronounced Yahweh. So, Encyclopedia Britannica reaffirm katong atong pirmirong edition, reference nga atong Encyclopedia Judaica. So, they have the same interpretation nga ang pag-pronounce sa Tetragrammaton nga YHWH, wala gid mawala. Munang ang uban miingon sila nga nawala man. Why? Is this the work of the adversary? Lihok ba na sa adversary nga wala-walaon kita? So angayan nato tanawon gyud mga igsuon ko. We have to study, we have to research, we have to prove that what we are saying here is true. Inyong tanawon kung kining among gipanulti insakto ba? So again, mga among usa ka tumong mga igsuon ko is we're just preaching the good news and the truth. So naana na ninyo mga igsuon kung inyong tugutan ang inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga mutuon usab. If what we are saying here, kining among gipanulti karon, kamatuoran ba? But I tell you,
Based on the references that I've said, akong gisulti karon sa inyo, it will tell us nga ang ngalan nga Yahweh wala mawala, and it should be pronounced kanang YHWH nga Yahweh. Now let's go to another reference. The Catholic Encyclopedia, Volume 5, 1967, page 743. Okay? Pero may ginis, starring ng Catholic Encyclopedia, because this is one of the biggest group nga nagtuo o dunay grupo. Nagsulti ang the Catholic Encyclopedia. His name that is written in the Hebrew consonantal text as YHWH, the original pronunciation of which is well attested as Yahweh. Ang iyang ngalan nga nahisulat sa Hebrew consonantal text, kay puros man consonant ka ng YHWH. Ang original nga paglitok o gipahingusgan gayud nga Yahweh. Again, my brothers and sisters, I hope nga inyo ning hinuktukan, inyong pamalandungan, o kamo mismo mangita og paagi nga inyong ma-prove sa inyong kaugalingon nga kining among gipanulti maudiay ang kamatuoran. Ang uban mangutana, there's another question nga moingon nga mangutana sila nga, why do I not see the name Yahweh in my Bible? Nganong dili nako makita o mabasa ang ngalan nga Yahweh sa akong Biblia? Because most of the scriptures, Bible nga nag-circulate karon sa tibuok kalibutan are Christian Bible. So maingon din ka nga nawala na. Wala na. Ang gamito nila, of course, Christian believes on God, Lord, Jesus. So mo gina ilang ibutang. But the original transcription of the name of our Father and His Son is Yahweh Yeshua in Hebrew. Atong tanawon, nganong ang dili nato mabasa ang ngalan nga Yahweh sa inyong mga balaang kasulatan karong mga panahon na. Kung atong tanawon ang referensya, Reader's Digest 1994 page 126 naguluhan, who's who in the Bible? Kinsa kadtong naa sa Biblia. Nagsulti diri by the 3rd century BC, sa ikatulo ko nga siglo before natao si Yeshua, the name came to be considered so holy. Nagtuo ang mga balaan nga mga tao, mga pious people, nga ang ngalan sa atong makagagahom pirtigit ka balaan. Nga dili nila pwede litukon nga kusog. Instead, unsa ilang gihimo, ilang giilisan og gigamit nila ang pulong nga Lord or Adonai. So di na nagsugod nga nawala. Dili na makita nato. Because tungod kay ang mga balaan kuno nga mga tao atong unang panahon, they called it pious people, considered that the name Yahweh is so holy nga kung ilang litukon kani, it will profane, makapanamas-tamas sa ngalan. Pero ila ra nang pagtuo. Tawhanon nga giya, dili sa langit nun nga giya. Okay. So mga igsoon ko, munang atong makita is Lord, Adonai, o nganong niabot man ta ana nga mga pulong, nganong niabot man ta ana, instead nga Yahweh ang gamiton, ang atong i-pronounce Yahweh, ilang gipulihan o Adonai or Lord, because they think that kung ilang litukon ang ngalan nga Yahweh, mamahimo kining makapanamas-tamas kila. Unsay gihimo sa mga writers, sa mga skriba? Unsay ilang gihimo? Instead nga ang ngalan nga YHWH or Yud-Hi-Waw-He, plain lang na siya nga walay mga vowel pointing. Para paglitok nila, pagbasa nila, mahimong Adonai, gipamutangan nila tuldok-tuldok ang ilalom o ibabaw just to make it pronounce nga Adonai or my Lord. So manay mga deception sa atong mga writers or mga skriba nga mo'y author aning mga pag-revision or paghimo aning mga balaang kasulatan.
Kay nag-ingon lagi sila ang ilang gibarugan nga Exodus 27 nag-ingon diri, you shall not take the name of Yahweh your Elohim in vain, for Yahweh will not hold him guiltless who takes his name in vain. So dili kuno nato dalon ang ngalan ni amang Yahweh nga mao atong Elohim nga in vain. Unsa man ning in vain? Pura kag imo siyang gipanamas-tamasan. Then di ra bagi kuno ka makaikas, and you will be held accountable sa imong binuhatan. So again, my brothers and sisters, nakabalo kita nga na ang atong balaang kasulatan kay ingan ni manggon ni mga igsoon. Kung kinsay magdumala sa tibuok kalibutan atong unang panahon, kung kinsay magdumala sa empire, kung kinsay hari, kung unsay iyang pagtuo, iyan ang i-implementar sa iyang entire kingdom o sa iyang entire empire. Busa atong madunggan nga si ang Christianity started kang Constantine the Great. So, iyang lambo ang Christianity because he was then the emperor that time. So kinsay magdumala sa tibuok kalibutan, kung ang hari or ang emperor sa tibuok kalibutan, ang iyang background is pagan backgrounds, masunod gina sa katawhan. Okay, the next question. How were the original Hebrew names translated? Giunsa ang original nga ngalan sa ngalan sa Hebrewanon nga ngalan nabalhin og na-translate. Okay. Kung imong basahon ng Holman Christian Standard Bible 2009, nangingon diri. Ang SB English nagsulti nga ang God or God, ang Hebrew original Elohim. Ang Lord, Hebrew original is YHWH, Yahweh. Muna isulti sa Holman Christian Standard Bible. Ang Lord, Adonai, napoy interpretation nga Lord God, Adonai Yahweh, Lord of Hosts sa Hebrew, Yahweh Shabaoth, and God Almighty El Shaddai. So mo kanay mga translation. So kung tanaw nimo, layo ra gid kaayo. Layo ra gid kayo kung ilili nimo didto sa original gyud nga Hebrew nga pulong. Okay. Padayon ta mga igsoon, sa ako nang gingon, nganong nalinglaman kita. Nganong kadaghanan sa mga tao nalingla because of the lying pen of the scribes. Kaning mga gipanghimo sa mga skriba nga pagdugang-dugang, mo'y naka pausab aning tanan. Mo'y nakapalingla sa mga dakong hugpong sa katawhan. Kaya nang-ingon lagi ang Jeremiah 8:8. Jeremiah 8:8. How can you say we are wise and the law of the Elohim is with us? But behold, the lying pen of the scribes has made it into a lie. So makita nato, it's already been prophesied sa Jeremiah 8:8 nga kining mga lying scribes tend to change para mausab, mawala kitang tanan. So again, mga igsuon ko, maningkamot gayud kita nga kining atong mga gituhuan karon nga pagtuo or kaning atong gihuptan nga pagtuo, kumaw na gyud ang kamatuoran. So by the kaning among gipaabot sa inyo, we're just telling you the truth. Depende na sa inyo kung inyong dawaton. Again, we encourage everybody, especially the listeners, to also make your own study, make your own research, proving that what we are saying here is true. Kung tinuod ka ni ba aning among gipang nulti karon diri karong kahaponon. But in Yahweh's grace and mercy, we're telling you the truth. Mao na gini ang kamatuoran. So, moto kita sa sunod. So, because of the lying pen of the scribes, again, sa ako nang gisulti, billions of people are being deceived on this. The works of the adversary is very active, that billions of people are deceived. So, kanus man ni taman mahuman kining mga gahimuon sa mga lying pen sa mga skriba. Sa itong himuon, you make your own study, you make your own research. Prove yourself that what you heard karon nga mga panahon na is really the truth. So maningkamot ka mo, ingani ang kalawasan mga igsoon. Ang kalawasan is not merely listening. You have to have your own share.
kinahanglan pakita pug ka sa imong parte. Hearing the words, looking for the truth, searching for the real truth, then i-apply sa imong kinabuhi ang pagkinabuhi base sa gisulti mga panudlo sa atong Bisaya nga si Yahshua. Balikon ko in summary. Sa English, Lord ang tawag. Sa makagagahom nila, sa Bisaya, Ginoo. Sa Chabacano, Senyor. Sa Tagalog, Panginoon. Sa Latin, Dominos. Sa Griego, Kyrios. Sa Hebrew, Adonai. Sa Phoenician, Adon. Ang paingnan sa tumoy, Baal. Kining tanan, mga Baal kana. Who is Baal? Kinsa man is Baal? Ang si Baal is a Canaanite Phoenician word that means master or lord. Baal is a Canaanite Phoenician word that means master or lord. So, balo kita nga, ang mga Canaanite or Kanaanon atong unang panahon, worship pagan idols. So, magbantay kita mga igsoon ko.